Good morning, sa mapagpalang oras ang aking pagbati sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Deep Talk. Kumusta kayo mga minamahal? Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nanonood ng programang ito. Muli, ito inyong lingkod kay Cristo, Pastor Jobel Arsenal, na bumabati sa inyo. At of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat kapiling natin ngayon ang ating laging kapartner sa ating lesson review tuwing Friday. Ngayon ay siya isasalang natin sa ating Deep Talk sapagkat ito'y napakahalagang bagay sa kanyang department, mga minamahal. Walang iba ang aking kasama, Pastor Santi Iranista. Ayan, good morning po sa atin pong lahat. Tayo po ay nagagalak na magkaroon, Pastor, ng opportunity at privilege na tayo'y makapagtalakay ng mga bagay na napakahalaga para sa atin pong departamento ng Sabbath School at Personal Ministry. Kaya kayo po ay maligayang makakasama namin, makakapiling at tayo po ay mag-aaral sa umagang ito. God bless us po. Maraming salamat, Pastor Santi. And of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga kapatid na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga upang marami po ang makinabang, maging blessing sa bawat isa sa atin. Ano po ang ating pag-aaral ngayong umaga, lalo na sa ating mga lokal na iglesia. Kaya sa inyong mga group chats, inyo po itong i-share. Ano po, para sila ay makinabang, mga minamahal. Lalo na sa ating pag-aaral, ito'y may kinalaman sa Sabbath School, Pastor. Of course, ang pamagat sa ating pag-aaral ngayong umaga ay Sabbath School Alive. Maganda, ano po. Kaya share na po tayo, mga minamahal. Share sa inyong mga group chat, sa inyong mga lokal na iglesia, para sila'y makinabang sa ating programa. At bago natin ito himay-himayin, Pastor, tayo muna'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng panalangin. Tayo manalangin, mga minamahal. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo, nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay magkasaypapawid upang magpahayag ng kahalagahan ng Sabbath School. Aming hiling, Panginoon, ang patuloy ninyong pangunguna ang aming maranasan, lalo na sa aming mga taga-subaybay, maging pagpapala sa kanila at kapakinabangan ng aming pag-aaral ngayong umaga. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu'y patuloy na ibuhos sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Alright, so ngayong umaga, no, dahil nasa Deep Talk tayo, mga minamahal, ay hindi ito ang laging kasama ko si Pastor Santi. Sa Deep Talk ay iba't ibang mga directors ang kasama po ng inyong lingkod. Subalit ngayon, ang kasama natin tuwing Friday ay nakasama natin ngayon sapagkat siya po ang director ng Sabbath School Department and of course ng Personal Ministries, Pastor. At ngayong umaga, mga minamahal, napakaganda ng ating pag-aaral sapagkat ang paksa nga, gaya ng binanggit ko kanina, about sa Sabbath School Alive. Ayan, at ito ay napakaganda, mga minamahal. Pastor, bakit kaya Sabbath School Alive ang napili mo? Ang Sabbath School Alive po kasi ay nilunsad ito noong 3 years ago ng General Conference. Kasi napapansin nila, Pastor, na ang Sabbath School ay parang napapabayaan. So nawala ang alive, nawala yung liveliness nito. Opo. Parang ang hirap puntahan ng mga tao. So ngayon ay atin pong binubuhay sapagkat yan po ang mithiin ng Iglesia. At kung bakit, matatalakay natin, Pastor, yan, kung bakit ganito ang ating pag-uusap. Ayun, salamat, Pastor. So napakaganda, no, sa paksa pa lang, Sabbath School Alive. So mayroong napakagandang pag-uusapan natin. Simulan natin, Pastor, doon sa logo ng Sabbath School. Oo, sapagkat bawat department may kanya-kanyang logo. So dito po sa logo ng Sabbath School, Pastor, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung inyo makikita, mga minamahal, dyan sa inyong screen, ano ho, sa tinatawag natin na screen sa live, kung inyo makikita, hindi ko alam kung gumagana ito. Ayan. Bakit yan, Pastor, ang logo niyan? Oho. Sige nga, Pastor. Noong una, akala ko yan ay angels. Sapagkat, sabi ko, bakit 3 angels naman yung ating logo? Apat eh. Ay, bakit ito'y apat? So nag-iisip ako, ano kaya to? Naku, nung apoy mapaupo dito sa atin pong departamento, yan po palang aklat na yan, yan po ay Sabbath School Manual. Hindi siya Biblia. Hindi siya Bible. At yung bilog, hindi po yan sanlibutan. Yan pala yung focus. Ang focus ng atin pong Sabbath School Manual ay 4. Kaya 4 na guhit po yan, mga minamahal. At yan po may isa-isa natin mamaya. So hindi po yan 3 angels, walang kinalaman sa angels yan. May kinalaman po yan
sa Sabbath School Alive, Ayun. yung apat na yan. Ayun. Okay. Oo. So, maliwanag na, ano? May excitement kaagad itong binabanggit ni Pastor. Kaya tutok mga minamahal ha, ng ating isa-isahin ito. So, yan pong nakikita natin na logo ng Sabbath School, yung nakabuklat na aklat, hindi po yan Biblia, kundi manual ng Sabbath School. At yung bilog ay hindi yan ang world o mundo, kundi yan ay focus. At yung apat na yan, hindi yan 3 angels kasi apat nga. Kundi yun ang ating pag-aaral maya-maya lamang, Pastor. At of course, ano po ang foundation nito ng Sabbath School, Pastor? Meron bang sinasabi ang Spirit of Prophecy tungkol dito? Actually, ay marami ang binabanggit pero pipili lang tayo ng ilan para makita po natin yung pundasyon. Bakit itong Sabbath School Alive nito yung napakahalaga sa iglesia? Ano ba ang Spirit of Prophecy? Counsel tungkol sa bagay na ito. Ayun. So, aalamin natin. Ano ho? Yung binabanggit dyan, Pastor, maganda yan, no? Oo, ang isa sa mga basis natin sa Spirit of Prophecy, ang nakalagay dyan, Sabbath School, a marvelous power for good. Ba, maganda, no? Hindi pala for bad, kundi for good. For good talaga. Apo. At ang sabi rito, at ipahimay-himayin ito ni Pastor, our Sabbath schools are nothing less than Bible societies. Ba, maganda. And in the sacred work teaching, the truth of God's Word, they can accomplish for far more than they have hitherto accomplished. The Sabbath School, when rightly managed, sapagkat maganda kung maimanage na maigi, possesses marvelous power and is adapted to doing a great work, but it is not now what it may be and should be. Ayun. Tingnan, Pastor, i-elaborate mo yun ng konti yung mga highlights mo dyan. So, kita po ninyo, ang sabi ng Council ng Spirit of Prophecy ay ito hindi naman mababang uri. Opo. Sabbath School is also biblical. Kasi may Sabbath ang... Yes. So, narito po. At ito, mga minamahal na taga-subaybay, ay kapag rightly managed, ibig sabihin poorly, mayroon ng panahong dumating na naging hindi na maganda ang pag-manage pamamahala nito. So itong Sabbath School Alive ay dinadala tayo para ating i-revitalize, i-revive natin itong napakagandang layuning marvelous power ng departamento ito ng Sabbath School. Kaya atin po itong talagang pinapahalagahan. Ayun, salamat, Pastor. No? Napakaganda. At una, nandun yung pagpapahalaga, pamahalaan ng mabuti. Sapagkat mawawala ang pagiging lively. Sapagkat ito ngay alive. At binabangkit pa rito, Pastor, the influence. Next natin sa next, ayun, lumagpas na. The influence growing out of Sabbath school work should improve and enlarge the church. But in no case should it ever be allowed to divert from the interest of the church. There is a most precious missionary field in the Sabbath school, and if there are no omens of good, there are only indications and beginnings of what may be done. Nga, Pastor, i-elaborate mo ito mga naka-highlights po yan. So ang church po, ang Sabbath school po ay nag-i-improve po ng ating church at nag-i-enlarge. So ibig sabihin ito'y kaagapay ng paglago ng iglesia. Hindi nagda-divert. Kasi pag ang Sabbath school ay nagda-divert na, parang competition na ng ibang mga gawain sa iglesia, mawawala yung focus natin. So napakahalaga po. At ito'y precious missionary. At ang field na ito, itong Sabbath school pala, Pastor, ay field. Yes, opo, Pastor. Field pala siya. Dadalhin natin dito yung gospel. Ayun, maganda yung binanggit mo, Pastor, na dadalhin ang Ebanghelyo. Sapagkat doon sa next slide mo, Pastor, may magandang binabanggit dito eh. Yung Sabbath school pala, sabi nito, effectual soul winning agency. Kaya pala yung binanggit mo na bahagi ito ng gospel, field ito para maipahayag ang Ebanghelyo. Ito binanggit, Pastor. At ang sabi rito, may paliwanag mo ito ng maigi, Pastor. Sabi sa Councils on Sabbath School Work, the Sabbath School should be one of the greatest instrumentalities and the most effectual in bringing souls to Christ. Kaya nga, sabi doon sa ating unang slide, hindi siya not less than Bible Society. So siya biblical. Bakit? Siya ay soul winning. Siya ay tagapagdala ng kaluluwa
kung ito po ay rightly managed. Managed, Kaya ayun. ating ipinopromote ngayon yung rightly management, yung Sabbath School Alive, para maging effectual itong ating Sabbath School. Ayun. Opo, ang ganda, Pastor, ha? Ma-rightly manage, ma-improve, ma-enlarge, at maging effective soul winning agency. Ang ganda. Maganda. Opo, dahil, Pastor, minsan ay naisip ng ilan, parang hindi masyadong valuable sa kanila ang Sabbath School. Bakit kaya? Ay siguro kulang sa kaalaman. Ganito nga, kaya maganda itong may depth talk tayo. Iyan, Pastor. Mga minamahal na taga-subaybay, mga kapatid. Ang atin po kasing orientation ng una, ang Sabbath School ay para lamang isang programa na para bagang preparation para sa hour of worship. So hindi po pala. Ito palang Sabbath School, palbase ito'y sangay ng gawaing napaka-effective na soul winning. Dapat puntahan natin. Kasi dito, Pastor, tayo natututo. Alam mo sa Sabbath School, lagi kong binabanggit, it is learning and unlearning. Matututo ka at may mga alam kang luma na pwede mong ma-improve. Yes. So learning and unlearning. Ayun. Ito po yung Sabbath School. Ayun, ang ganda mga minamahal. So nakita natin, napakahalaga pala ng Sabbath School. Dahil yung ilan kasi, Pastor, ay hindi pupunta doon ng Sabbath School, okay lang sa kanilang malate, na ang inisip nila ay Sabbath School pa lang naman, ay mamaya pa naman ang divine. May mga ganon. Yung bang Sabbath School, Pastor, part ng worship o ito yung program lamang na kumbaga parang okay lang na hindi makarating? Ay ganito yan, mga minamahal na taga-subaybay, mga kapatid. Ang araw po ng Sabbath kasi ay day of worship. So lahat ng bahagi ng araw ng Sabbath, yan po ay worship na. Kaya ang tawag po natin ngayon ay hindi na po Sabbath School program. Yes. Not only programming ito, kasi not less than Bible Society ito. So siya po ay worship. Siya ay soul winning. Siya ay worship. Kasi po lahat ng pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, yan po ay bahagi ng pagsamba. So ang Sabbath School po ay unang bahagi na po ng pagsamba sa atin pong araw ng Sabbath. Ayun, ang ganda, Pastor, na binanggit mo, ha? Sa mga kapatid nating nanonood, yung Sabbath School, unang bahagi ng ating pagsamba sa araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, ng ating pagsamba sa Diyos. Hindi pala yung pagsamba, yung divine worship o yung second service na tinatawag. Kundi sa Sabbath School pa lang, kaya hindi Sabbath School program pa lang tawag ko. Sabbath School worship. Worship, yes. Para maintindihan nila na, uy, baka malate tayo. Dapat maaga tayo sa ating Sabbath School dahil maya-maya malaman natin yung mga emphasis, Pastor, na mabanggitin mo. Nang hindi tayo ma-left behind, ang saya-saya na nila doon. Di tayo kagigising pa lang yung ilan. Yung pagdating nila, aawit na yung I will go with my church na. Tapos na, no? Ay, hindi ka na nabahagi doon sa enlargement ng church. So, laki na ng kulang sa'yo. Correct. Hindi ka nakabahagi ng pag-enlarge ng church. Ayun. At nung pag-i-improve ng church. Kasi hindi mag-i-improve mga taga-subaybay, mga kapatid, kung absent ang mga member. Correct. Walang improvement ang church kapag ang membro ay palaging wala. Lagi late. So, bahagi ng worship ang improvement. Correct. At ang enlargement. Dahil halimbawa na lamang, Pastor, lagi kang late. Pero kung nakita mo yung kahalagahan ng Sabbath School worship, Sabbath School, ay lagi ka nang maaga. Gaganahan ka. Ma-alive. Maging alive. Kasi pag lagi kang late, talaga hindi ka alive. Lousy. Walang... Okay. Kahit naman sa ang bagay. Yes, pag Pastor. late ka, hindi ka alive. Correct. Late ka sa office. Late kang kumain. Late kang matulog. Correct. So, hindi ka alive. Laging laging talunan ang dating. Late kang mag-decide. Late kang maghanap buhay. Correct. Late di kumain. So, pangit yung late. Napakaganda nung alive. Yes, Pastor. Ang alive kasi ay on time. Yes. Dahil alive ka Lalo't Panginoon ang iyong kausap. pupuntahan. Yes. Opo. Nandun yung excitement, Pastor. Kaya alive. At ang panghuling binabanggit dito, Pastor, ng maganda doon sa Spirit of Prophecy, ay maganda rin. Dahil kanina, effective na tinatawag nating agency ng soul winning. Ang sabi naman dito, converting power, Pastor. Kaya na, effectual tinatawag nating soul winning. Ngayon naman ay converting power. Ang wika rito ay, the Sabbath School is an important branch of the missionary work. So hindi lang ito ang bahagi, kundi maraming bahagi. Marami. Ito'y bahagi lamang sa pagmimisyon, Pastor. Opo. Not only because it gives to young and old knowledge of God's Word. That's why merong Bible. May leksyon tayo. Pakita mo ngayon, Pastor. Kaya nga, mayroon po tayo. Ito po, knowledge of God's Word. Mayroon po tayong lesson ng atin pong third quarter. Yan ba, tuwing kailan niya ginagamit, Pastor? Tuwing Sabado lamang ba o araw-araw sa bahay? Ito'y sa bahay, ginagamit gabi-gabi sa atin pong worship. Yan. At sa Sabado, atin na po itong nire-review. Kaya pala nagsisharing na tayo. Ayun, kaya review ang tawag.
Review, ang nakalagay doon ay Sabbath School Lesson Review. Yan. Ayun. Kasi napag-aralan na. Yes, oho. So, mga minamahal, hindi ito ginagamit tuwing Sabado lang. Aba, ngayon lang mag-open. Saan ba yung ating lesson ngayon? Ano nga ba pizza ngayon? Oh, hindi na buklat. So, hindi ka na rin alive. Correct. Kasi late ka yes, na. Okay. laging huli. Kasi Kaya, ang alive ay on time. Ayun. Ang ganda, Pastor. So, makita natin, mga minamahal, itong leksyon sa paaralang Sabado, ginagamit po ito sa tahanan. Sabado pa lang ng hapon, meron ng introduction. Pastor. Opo. Hanggang Friday po yan. Sapagkat sa Friday, meron ng mga summary. Yeah. Opo. At pagdating ng Sabado, ano nang ginagawa? Sharing. Nire-review na. Sinisharing your thoughts, your learnings na nandito, mga minamahal. So, ito ay kapartner dito, Pastor, sa ating Bible. Huwag nating kalimutan, mga minamahal, ito dalawa, magkapartner. Ano ho, na ang laging basis nito, nandito, mga minamahal. Kaya pag pumunta sa simbahan, Pastor, dapat hindi makaligtan itong dalawa. Okay. Yes, opo. Kaya dapat, sabi doon, ay ang Sabbath School ay branch of missionary work, not only because it gives the young and old a knowledge of God's word, but because it awakens in them the love. A love for its sacred truth. Okay, mabuhay yung iyong pag-ibig doon sa katotohanan. Opo. And it desired to study them for themselves. Above all, it teaches them to regulate their lives by its holy teachings, Pastor. So mariregulate yung buhay mo sa banal na katuruan. Amen. Kasi nabanal ang iyong buhay. Correct. Through Sabbath School. Ayun, ang ganda. Ay simula pa lang nababanal na. Di lalo na sa second service. Ayan, banal na. Ay sa hapon pa, pabanal ng pabanal, Pastor. Kaya pagka umuwi ka, hindi lang alive, puno ka ng sacredness. Yeah. Puno ka ng blessings from the teachings na natutunan mula umaga hanggang hapon. Kaya ang Sabbath, hindi lang sa umaga. Kasi ang ginagawa nila, Pastor, pag tanghali, uwian na, hindi na bumabalik yung ilan. Oo, ay nakakalungkot. Hindi, imbis na pwede sana kung hindi nakabalik doon sa church, merong pupuntahan. Kung may mga missionary work. Iyan, oo, dahil nakalagay, branch, ang Sabbath School branch of missionary work, Missionary Pastor. work, Pero kung missionary sleep, tanging ang pinapayagan lamang ng biblical teaching na malate ka sa iyong appointment sa church ay kung meron kang ginagawang missionary work. Iyan, maganda, Pastor, missionary work. Ngayon, dahil sa nakita natin yung Sabbath School, mahalaga pala na maging alive ito, mga minamahal. At of course, yung mga materials, Pastor, mahalagang magamit. Sa Sabbath School ba, Pastor, bago natin bigang focus yung ating emphasis. Sa Sabbath School ay meron tayong mga small groups, ano? Oo. Yes, oo. Dahil meron tayong mga Sabbath School teachers. Yes, oo. At mamaya, ibigay mo nga, Pastor, at bakit yung mga nakikita nilang logo sa atin. Yeah. Oo, may ano mo yan mamaya. Yung mga pins natin. Yes, yung mga pin na nandito sa ating sa gilid. Ano? Ay, bakit, Pastor, gaano ba kahalaga itong Sabbath School? Ano ang pinaka-emphasis nito na ating matutunan? Dahil sa logo binanggit natin kanina, meron doong aklat na yun pala yung manual. Yung isa naman ay yung bilog ay yung focus niya. At merong hindi lang tatlo, kundi apat na guhit. Kaya hindi sa three angels Oo, merong apat na guhit. For focus. Ano ba ang focus doon at emphasis doon, Pastor, sa ating Sabbath School? Sige nga, go ahead, Pastor. Actually, ang ating layunin talaga, ang tanging objective ng Sabbath School is to win, to hold, and to train. So, meron tayong winning, soul winning, meron tayong teaching, at meron tayong training. So, kaya meron yung apat na ating pag-uusapan na nariyan sa atin pong makikita. So, yun po, to win, to hold, and to train. Ayan, so pag to win, madala mo siya. Pagkatapos doon sa hold ay nandoon yung manurture. Retention. Opo. At yung to train para sila naman ay mag-disciple. Ang ganda, Pastor, di ba? Kaya nga yung sinabi ng Panginoong Hesus, as you go, make disciples. Hindi mo naman mapadala yan doon hanggat hindi mo siya ma-train. Tsaka i-win mo muna. Yes, of course. Opo. Win, hold, train, and let go. Correct. Ang pag-go nila, sila equipped na, Pastor. Equipped na. Opo. At malaking bahagi ang Sabbath School, Pastor. Sapagkat kung kulang sa Sabbath School, kulang sa training. Oo, dahil malaking bahagi. Kasi kaya nga school to Yan, Sabbath School. Nandito yung training. Learning, training, yan, equipping. So itong for emphasis, Pastor, ng Sabbath School, ano-ano ang mga ito na
makatutulong sa ating mga kapatid sa lokal na iglesia. Okay, sa atin pong puntan yung 4 na guhit. Ano po? Yung una po dyan, number 1, medyo mahaba siya. Ibig sabihin siya ay priority. Opo. Yun pong, yan. Umiikot-ikot, no? Ikot pa siya. Ayan. Okay. Yung Bible study, yun po yung lesson review. Ayun. Kaya mahaba yung liwanag niya doon sa focus eh. Siya po talaga yung major. Ayun. Sa Sabbath School yung lesson review. Ang sumunod dyan yung fellowship. Ayun. Kumustahan, patlak, Yan. yakapan, batian. Yes, batian. And then yung outreach, yung pag-alis sa hapon, pagpunta sa kanilang care group. Ayun. And then yung mission, yung pagsuporta sa global Ayan. mission. Yung binanggit mo ay local. Yung ano? local. Local and global. Global, oo. So yan yung 4 na patunay na alive ang Sabbath School kapag iyan ay balancing. So dapat ito, Pastor, ay mabigyang halaga yan sa Sabbath School. Oo. Una, yung Bible study. At doon sa Bible study, magka-partner nga yung leksyon. At ito, ang Yung Bible study, mamaya ating pag-uusapan, hindi po yan away. hindi. Yan ay sharing, Hindi debate. learning, para maging alive. Ayan, oo. Yung iba naman. Kasi pag nag-away, Pastor, pag nag-away doon sa Bible study, wala nang fellowship. Wala na. Ay, ayaw nang kumamay ayaw nang magbatian. So wala nang outreach. Ba't pa ako sasama? Wala na rin support. May sama ng loob. So backslide na. Nawala na. So, kita mo, simple. At hindi maging matagumpay ang mission, Pastor. Oo. Kaya napakahalaga pala itong 4 na ito. Ano ba, Pastor, ang pinaka-history talaga ng Sabbath School para makita natin? Ayan. Oo. At, So ang history po niyan, yan po ay pinagtibay ng General Conference. Ayun. Opo. Sige, go ahead, Pastor. Okay, just sa ating lagay natin sa screen. Ayan po, yan. 1990s. 1990s, ang Sabbath School po ay nirevitalize. Okay, bago batang-bata pa noon ang atin pong church. Published by the General Conference proposing that Sabbath School be organized around into Bible study, fellowship, community outreach, world mission emphasis. So ating binanggit yung logo. Kaya nga mayroong logo. Ayan. So dito pala, Pastor, ay napakahalagang pinopropose nila ma-organize ang Sabbath School sa 4 na malaking na focus. Yan ang focus. Sa 4 na focus. Kaya pala, yung linya na nakaganon, napaganon, nasa bilog. merong focus, Pastor. Hindi pwedeng i-interpret. Walang nanineglect. Yes. Hindi pwedeng i-interpret kung ano man, kundi meron siyang pinaka-focus na hindi mawala doon sa Sabbath School. Yan, Pastor, ang ini-interpret nila nang hindi naman iyon yung talagang definition nung gumawa ng logo. Correct. Tulad yan, akala ko 4 angels. Oo nga. Kasi nagdagdagan ng isa. Yan pala, yan. So, ingat po tayo sa pag-interpret ng logo na hindi tayo ang may gawa. Ayan. At para malaman, alamin yung pinanggalingan. Yan. Kasi pagka gumawa ka ng sa iyo, at sabihin mo, iba ang nag-interpret. Dati 3 angels lang dala ng mga Adventist, ngayon 4 na. Bakit 4 na? Sino kaya yung isa? Kaya dito, yung correction, ang pag-ano po natin, yung logo na yon, yan po ay itong 4 na ito. Ayan. So, napakahalaga, mga minamahal, ano? So, dahil sa nakita natin yung 4 na emphasis na inorganized para mabuo doon sa Sabbath School, ano yung pinaka-objective nito, Pastor? Maganda yung objective nito eh. Opo, para makita natin. Ang objective doon, para ma-carried natin yung forward, yung pinaka-mission. Sa Seventh-day Adventist Community emphasis and world emphasis. Sabi riyan, dalawa. This objective is carried forward through the following 4 areas. Yun ang 4 na yun. Kung merong 4 na emphasis na focus, merong 4 na areas, yun yung faith emphasis. Yung palang faith emphasis, doon sa Bible study. Ayun. At yung fellowship emphasis, yung samahan, yung gathering. Patlak, yung kamustahan. Kaya meron tayong inawit pag sa Sabbath School, tuwan-tuwa yung mga born again natin, mga kapatid. Sapagkat nung nagkaroon ng Sabbath School, pagsisimula, may inawit na, I'm so glad I'm a part of the family of God. May kamayas pa. Parang ang sarap ng pakiramdam na welcome sila, Pastor. Pero pag walang ganun, malayo lang. Pag walang fellowship, hindi alive. Hindi alive. So nandun yung fellowship emphasis. Community emphasis. Kaya mayroon tayong outreach. Yan, pagpunta doon sa paglabas. Ayan, nagdadalaw tayo. Hindi lang puro enrich ang focus. Mayroon din tayong merong outreach pala. And then yung world emphasis, Pastor. Na ang mission, not just local. Yan po yung 13th Sabbath offering promotion. Kaya di ba mayroon tayong mission reading? Ayun, yan po yun. Kasi sa world emphasis, meron ng isang bagong bautismo, Pastor, ang sabi niya. Akala ko noon, yung mga mission spotlight ay gawa-gawa lamang, parang invento. Aba, nung makita niya, yung siya mismo ang inassign,
Ay, ang sabi niya, totoo pala to. Oo, yung mga experience Yes, oo. Yung mga karanasan ng mga kapatid natin sa ibang bansa, pinapadala sa atin. At yung mga karanasan naman dito sa pinapadala sa kanila. Yes, at the same, binakikita doon, parang mabanti na. Kaya ang tawag doon, World Mission. World Mission, ayan. Report. Actually, report yun eh. Yes, oo. Yung makalagay doon ng Tagalog pansanlibutang ulan. Yan. Nangyari sa Brazil. Yan, oo. Ang emphasis o yung pinaka main character doon. At ang sabi doon, ang ating 13th Sabbath offering ipapadala. Yun. Para suporta doon sa gawain. At huwag mong sasabayan, Pastor. Pag sinabing 13th Sabbath offering, yun ay para sa World Mission. Huwag ka nang mag-offering ng kakontra nun. Ulilikom ka pa ng kakontra. Isa lang yun. Yung Sabbath na yun, isang world offering lang yun. Yan. Na ang focus ay doon sa mission spotlight na napuntahan. Kaya pala, pansanlibutang ulan. World Mission. Ayan, no? Napakaganda. Okay. So nakita natin yung mga mahalagang bagay. Ngayon, dito sa Bible Study and Lesson Discussion, Pastor, ay gaano ito kaganda na makita natin ang mga bagay dito. Tingnan po. Diyan ay makita po ninyo dyan sa ating screen. Yan. There is no such thing as getting through with the lesson. Ayan. Bakit, Pastor? Siyempre, Bible yan eh. Yan ay pagdudukal or paghuhukay ng malalim na katuruan sa Biblia at pampalakas sa atin. Yan. At ang pinaka-focus nito sa Sabbath School lesson, maganda. Sabi rito, umabante. Ayaw umabante. Alright? Baka lobat na. Ayan. Ang sabi rito, the Sabbath School was developed to teach the gospel of Jesus Christ. Ang ganda, no? Bakit na-develop ito? Merong siyang misyon. Ituro ang Ebanghelyo ni Kristo. Para saan? Ito'y tugon, response to the command of Jesus. Kaya ba, binanggit mo kayo na, Pastor, nandoon yung pagmimisyon. Mayroong pag-i-invite. Dahil pwede pala maging membro ng Sabbath School kahit hindi pa baptized, Pastor. Ayun, maganda mabigyan mo nga ng linaw. Ganito po, ang Sabbath School po kasi ay open sa community. Yun. So kapag ikaw ay 6 consecutive ng Sabado na dumadalo, ang superintendent ay lalapit na sa iyo, Sister, parang gusto ka naming imbitahin na maging member. So pag pumayag siya, Sabbath School member siya kahit anong kanyang sekta. Kasi ang Sabbath School ay non-sectarian. Ayan. So hindi po yan nakalimit sa Seventh-day Adventist. Open po yan. Kasi may community nga tayo doon sa apat Ayan. At welcome sila doon. Yung apat na guhit, may focus tayo ng community. Ayun. At pwede rin foreigner kasi world tayo. Ayun. May dumating na Bombay na ay open po yan sa Sabbath School. Di ba world tayo? Correct. So, yan tayo. At saka dapat madaman nila yung warm welcome. At wala tayong racist, hindi tayo, ito'y maitim, hindi ako tatabi. Isama natin yan. Baka mangitim tayo. Yan, talaga ang Sabbath School ay napaka-friendly. Yan, tsaka lovable. Yan, loving. Alive siya. Pero pag ikay nangiit sa puwera, hindi alive ang Sabbath School. Very discouraged. Disrespectful doon sa mga... So, yan po yan. Kaya, gospel talaga. Yes, kaya yung pumunta rito, na dumalaw rito sa atin, ay sila ay tuwing Sabado na dumadalo at nagpa-participate na sa ating Sabbath School. Sabbath School. Dahil hindi pa sila nabautismuhan, pero nandoon na mga minamahal. At ang sabi rito, and setting of the three angels' messages. Hindi na wala, Pastor, ha? Kaya, hindi siya hiwalay sa Bible Society. Correct. Biblical siya. Kasi may three angels. Ano ang purpose? In loyalty to this original purpose, the Sabbath School continues to communicate the good news with the objective to win. Yan na, yung kanina. To win, to hold, and to train. Para kanino? For Jesus Christ. Men and women, youth, boys and girls in all the world. Dalawang pares lang, ha? Men, women, boys and girls. At ang sabi dito ay in all the world. So meron tayong mga sa sunod natin titingnan yung iba pa dyan na napapadagdag sa mundo ngayon. Pero ngayon ito lang talaga ang category natin. Yun ang pinaka-focus, Pastor. Ang objective niya, yung binanggit mo kaya, to win, to hold, and to train for Jesus. Ang ganda. Kaya pag sila na-train na, ay lalabas sila doon, ang focus nila ay to win din doon sa mga tao for Jesus din.
Ayan. Tapos babaliwalain mo. Sayang. Ay, hindi na tayo mag-Sabbath school. Divine worship na lang. Sayang. Ay, wala nang tuwin to hold doon sa Wala eh. Wala eh. Nandito kasi sa Sabbath school yun. Correct. So, mahalaga yung second service. Mahalaga din parehas. So, wala tayong dapat ni-eliminate dyan. Meron kang binabanggit, Pastor, na the heart of the Sabbath school? The heart of the church. The heart of the church ay the Sabbath ang Sabbath school. school. So, yun yung Kapag walang heart, Ay, walang tibok. walang alive. Walang tibok. Correct, Pastor. Ang mga biblical foundation nito, Pastor. Ayan. Dito tayo sa mga biblical foundation. Sige nga, Pastor. Tuloy natin sa biblical foundation. At yan naman ay marami. So, may Ephesians. Umabanti agad. The eyes of your understanding being enlightened. Maganda, no? Sa Sabbath school yan. Yung pagkaunawa ay maglumiliwanag. That you may know what is the hope of His calling. Pag-asa na yon. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Ang ganda. Kasi magiging banal eh. Napapabanal, Pastor. Ayan. Doon sa train, doon sa sa win at pag-hold. Hold and train. Yes. At ang sabi riyan sa next slide ay ganito. Yan. Ay, ba't lumagpas agad? Alright. Ay, nawala man. Okay, basahin ko na lang. Lumukso. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang ganda, Pastor, ha? May binabanggit dyan na tinatawag nating wisdom. So, Pastor, pinopromote sa Sabbath School ang Word of God. Yan, opo. Kahit itong ating textbook, lagi itong mga talata ito, puro Bible. Correct. Kaya lagi may reference, Pastor. Hindi hiwalay ito. Opo. Kaya nga napakaganda ng Sabbath School, to win, to hold for Christ. Kasi ang ating foundation ay Bible. Yan. Walang ibang foundation, Pastor. Walang ibang textbook ang Sabbath School, kundi itong dalawang ito. Ayan. Ano, Pastor, yung tinatawag nating components of lesson study na binabanggit natin. So yan, ang number one, nag-i-increase ng pangunawa. Ayun. Saan? Sa Bible. Tama. Hindi sa mga tradition. Hindi sa mga comics kung ano may binabasa. Hindi sa mga encyclopedia. Yan. Ang ini-enlarge sa iyo ay understanding ng Scripture. It's Scripture talaga. Yun ang pinaka-foundation ng faith and belief natin. Ano po? Sola Scriptura tayo. Ayun. Apo. Ang kasunod natin dyan ay yung nandito sa ayan. The sharing. Sharing of knowledge, Pastor. Siyempre, marunong ka na, alam mo na. Nag-increase ang iyong wisdom sa Scripture, understanding. Ano nung ginisunod na? You cannot help but share. Ayun. Naka-English ako. You cannot help but share. Wala kang magagawa kundi i-share. So correct. Kasi alam mo eh. At wala ka rin may share kung wala kang natutunan. Kaya pag mayroong may pag-aaral dapat. Hindi, may nag-share din yung walang natututunan. Puro tanong. Kaya mahirap din yung... Ang naiambag niya, tanong lang na tanong. Yung pinag-minister mo yung tanong. Tanong, Tapos hindi ka naman marunong sumagot. Ang sabi sa Bible kasi, maging sanay kang sumagot. So ito, mag-aaral ka sa Sabbath School. Mag-aral, at hindi makakapag-share. At sanay kang sumagot. Correct. Yung pagtatanong, hindi mo masyadong major. Ang pagtatanong ay bahagi ng clarification. Kung kaklarify mo, okay. Tama ba itong aking pagkaalam? Baka mali ito eh. Kaya, so merong clarification. Clarification siya. At yung clarification na ito ay nabasa niya mula noong Sabado ng hapon hanggang Biyernes. Sa lesson. Sa lesson. At ika-clarify niya, hindi yung tatanungin nga natin kung alam ang sagot nito. Alam niya ang sagot. Kaya nagkaroon ng debate, away. At pagkatapos samaan ng loob. Wala na fellowship. Wala nang mission. Wala nang walang offering. Nawala na sapagkat sama na ng loob ang... Ayaw na mag-tithe. Ayaw na rin. Kaya maraming hindi nagtatithe eh. Sa totoo lang hindi lumago sa Sabbath School. Hindi na-develop yung fellowship at saka yung pangunawa. Correct. Siya ay puro negative. Puro negative na ang nangyari. So, sorry to say, pero yun sa tingin ko hindi nakaranas hindi naging immersed sa Sabbath School natin. Apo. At ang sabi pa rito, Pastor, Sabbath school students should learn something new from the Bible every week. Kaya Pastor, sa pag-review natin ng lesson, ano yung natutunan yung bago? Ayun. Di ba tinatanong ko yun? Yes, Di ba may plenary? 15 minutes. Pagkatapos, ano yung head? Anong natutunan mong bago? Anong dating sa'yo nung bago? Yung impact. Yung impact. At anong plano mo? Ay, mag-share ka. Kasi nakalagay naman. Correct. So, ang isa sa pinakamaganda pala, when it comes to studying the lessons, dapat lahat naman estudyante rito. No? Lahat estudyante rito. We are all students. So, every student should learn something new, bago.
Aba, yung natutunan mo ngayon sa lesson na ito, yung nakaraan, bago din. Bago at another new naman from the Bible every week. Ang magandang sabi nito ng mga millennials, yung napapawaw ka. Yan. Kasi kwento lang naman ni Moses, paulit-ulit yan. Oo nga, pero yung lesson. Every 5 years, inuulit yan. Opo. Pero every 5 years may napapadagdag na wow. Wow. So pag nagbasa ka ng lesson, wow, ay di guhitan mo na. Kasi pagkat wow nga bago. At isi-share mo yung wow na yan. Yes. Hindi yung toink. May nakita ka toink. Dati na yun. Dati na, Pero yung wow, yun ang maganda. Correct. Something new. Something new na naisishare. Every week pa sinasabi. Kaya yung ating Sabbath School, yung every week, iba-iba yung topic. Tama. Iba't iba yung ating mga natutunan. Hindi yung natutunan mo noong nakaraang isang linggo. Ayun na naman ang daladala mo. Na kahit tulog ka, tanong isang hindi na nadagdagan yung alam ni Pastor. Hindi nag-increase of knowledge, wisdom from the Scriptures. So every week may bago. Yan. Alive ka kapag ganyan. Alive na alive, Pastor. Ano? Alive tayo dyan. At ano pa, binabanggit dito, mga minamahal. Ang sabi dito ay ganito. Bilis lumagpas. Okay. Gospel themes should be replicated to deepen learning. So, the more. Yan. Na ikay maghalo ka. The more na lalalim ang pagkaunawa. And every member of the local church, hindi bawat sinasabi ditong by group, pastor lang, o officers lang, kundi every member of the local church should be engaged in the Sabbath school classes. Ay paano kung late ka? Ayan nga, pagdating mo tapos na. O di kaya pagdating mo ay closing song na. So hindi ka na nag-engage? Hindi, Pastor. At higit sa lahat ay sabi rito ay mahalaga din pala, Pastor, yung mga care group o yung mga small groups sa Sabbath School dahil mas nakapag-participate yung mga miyembro doon sa bawat group. Sa discussion. Opo, kasi kung ang discussion ay isahan, ay walang sharing. Yung iba natutulog, yung iba ay kung anong ginagawa dahil, okay lang, sila na bahala dyan. Pero kahit yung pinaka-maliit, nakakapag-participate. Pag mayroon kang maliit na grupo. Paliitan ng grupo. Yes. Small group. Kaya nga, Pastor, meron kang mga tinitrain na mga mga facilitators sa bawat grupo. Mga Sabbath School teachers. At the member of 6 to 12. Oo, yun. Yung mga grupo. At tinitrain mo, Pastor, yung mga para matuto, alam nila kung anong gagawin. Hindi tatayo lang sila doon. Ano kaya ang gagawin natin dito? Tapos sinesenda natin ng mga outline materials. Para ini-equip, ang tawag doon equipping. Ayan, opo. Ay nung nakaraan nga doon sa Lutukan, ako'y pinapunta doon ng Pastor Joel Caspe. Pagdating doon, ibinigay sa akin ang lesson. Pastor, ito po ay by group, kaya lamang ay sa Education Sabbath, ay di marami doong mga ay di ang sabi, ikaw na, Pastor, ang mag-lesson. Ibinigay sa akin yung sa iyo galing. Sabi ko, ito ginamit namin nung nakarasan. Sa Friday. Oo. Kaya sabi ko, kahit hindi ko nagamitin, alam ko na yung sinabi kasi napag-aralan na namin. Ayun. Kaya, abay, maganda pala, tuwan-tuwa. At bawat pala leader, merong ganon. Para uniform yung kanilang sinasabi. And then, kung meron sila mga additional reflection. thoughts, sa kanila na yan, yung something new. Ayan. Opo, ibinabanggit, Pastor. So, every member, and teacher, kaya may teacher doon sa Sabbath School. Must be guided. Opo, selections must be guided by the Holy Spirit. Teachers must be baptized in the Holy Spirit. Ganda, Pastor. So, kailangan talaga sa teacher ay committed. At talagang meron siyang sa Panginoon na umaasa. Opo. So, yun ang ibig sabihin yan. Ayun. So, kaya tinitrain din natin. Yes, opo. Kaya mayroong mga seminars tayo. Meron tayong mga ginagawang mga pagtitrain. And then yung Bible study, Pastor. Kasi kanina yung ating lesson study. Yung Bible study natin, Pastor, na binabanggit dito. Mahalaga rin ito eh. Ayan, yung incorporate the components na merong Bible study application, yung practicing the truth, ay gaano ito kahalaga na naiuugnay natin, Pastor, doon sa lesson study natin. Life-changing. Kasi dapat ang pagtuturo natin ng lesson, mga taga-subaybay, mga kapatid, ang pagtuturo po ng ating lesson ay nalulundo doon sa life-changing. Kaya anong plano mo? Nagdadala ng pagbabago. Doon sa natutunan mo. Ayun. Oo, ay dapat po pala maagap, dapat ay on time. So on time na po ako. Ayun. So nag-life application siya. Life-changing ang atin pong pag-aral ng Bible. So, makita natin na mga minamahal ko, kahalagahan nito, life-changing, and then hindi mawala yung principles, Pastor, without applying it, di ba? Ayan, siyempre, application. Application. Hindi lang puro learning. Kahit sa public, mayroong cognitive, affective, tapos may locomotion. Yun yung pag-apply. Pag-apply, opo. Ayan. So, makita natin yung kahalagahan nito. And then, yung binanggit mo nga, Pastor, ay yung commitment and servanthood. Mahalaga yun. Sabi riyan, no?
Sabbath school should foster commitment and servanthood. Yun na, nabanggit ko na yun. Opo, oo. And then yung magdadala sa atin, papalapit sa ating Panginoong Jesucristo. So ito yung mga napakalagang gawain sa Sabbath school lesson. Lesson study. At ang goal sa lesson study, yan Pastor, ang goal nito, information. Give information. Yes, oo. And then, anong resulta? Transformation. Ayun. So, sama rin yan, no? Pag-aaral. Na-inform ka at ikay nabago. Nabago. Merong transformation. Hindi yung puro information lang. Hindi ka alive. Ang dami na nang napasok sa utak, walang nai-apply sa buhay. Opo. So para makompleto yung alive, inform ka, transform ka. Ayan. And of course, yung binabanggit nating fellowship, number 1, Pastor. Oo, malagang bagay din pala yun. Siyempre, yung fellowship naman ay kaloob yan ng paniniwala sa Panginoon. Pag ating tinignan yan, ay bunga yan ng paglakad na kasama ng Panginoon sa liwanag. Yan. So, yan ay marka ng tunay ng mga tinubos ng Panginoon. Ng dugo ng Panginoon. So, may pakikipagkapwa. Correct. Sapagkat mga bagong nilalang na bagong tao na kay Kristo. So they are walking together in the light of Jesus Christ. So ang ganda, no? Ganda. At gusto mong mamit sila tuwing Sabado. Kasi fellowship hindi ka pwedeng mag-fellowship mag-isa. Nakakita ka, Pastor, na tinanong mo na tao na, kumusta fellowship mo mag-isa? Ang saya. Pag fellow kasi, merong kapwa. Correct, oo. Maganda, Pastor. Okay. Ayan. At mamaya meron tayong sasagutin na tanong, Pastor. May tanong dyan sa ating live Okay, maganda Sabi rito, ano yung component natin sa mga fellowship na ginagawa? Sabi riyan ay maganda. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Nagpapalakasan. Oo. Dahil lalo na sa ating panahon, lalong nag-approaching na yung pagdating ng Panginoon. The more na tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Oo. So, ang isa, Pastor, ang paraan ng exhorting ay yung ina-appreciate mo siya. Yes. Thank you, Brad, kasi kanina talaga nung maagap kang dumating. Ako inspired. So, nagko-compliment ka. Na hindi pala ako dapat maging mahuli dahil exhort, unahan mo ako. Sa sunod, madaling araw pala nandun. So, nagpapalakasan kayo. Sige, Brad, sa susunod. Hindi inggit, kundi inspiration. Opo, mahalaga yun. At ang sabi pa dito, I let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Napakahalaga pa pagtuturo. Ang fellowship ay meron ding pagtuturo at mayroong pag-admonish, yung paghimok. Opo. Kaya yung exhorting, Pastor, dagdagan natin siya ng teaching at dagdagan natin ng admonishing equals fellowship na. Fellowship. At may awitan yan. Ayan, awitan. Pag may fellowship, may kantahan. Kaya yung gospel and music mo, tama talaga yun eh. Hindi pwedeng gospel lang. May music. Ebanghelyo at musika. Maganda. Kasi part pala yan ng fellowship. Yan. So, exhorting, admonishing. May addition pala dyan, plus teaching. Equals fellowship. Ang ganda. Kaya dapat marunong tayo mag-total niyan. Addition lang yan, simple. Yes. And of course, binabanggit dyan, ito yung ginagawa ng mga alagad nung araw. Oo, sa Acts 2:42. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in your prayers. Kaya merong kainan na binanggit mo, Pastor. Ang tawag na iba ay swallowship. Pastor, pag meron daw fellowship, ay dapat may swallowship. Kasama yung kainan. At saka mayroong doctrine. So may teaching. May eating at saka praying. Magkakasama siya. Kompleto Ricardos ba? Kung may niluto ka, kompleto yung mga Ricardos. Yes. At alam nyo kung gaano kahalaga yung benepisyo ng fellowship? Ito, binabanggit. Ganda. Interest in human needs expressed in fellowship. So malalaman mo yung pangangailangan ng kapwa. Kasi may open forum may fellowship. Yes. And prayer needs address and fellowship. May mga prayer request. Yan, And the relationships are developed in fellowship. Tumatatag ang samahan. Sapagkat iisa kay Kristo. Yung palang benepisyo pag may fellowship, kung pa-absent sa fellowship. Ay, wala kanya. Hindi ka makapag-express, hindi ka ma-address, hindi ka ma-develop. Correct. And of course, yung community outreach natin, Pastor. Napakahalaga nito. Ayan. Ano ba ang pinaka-vision natin sa community outreach natin? Ay, nasa Isaiah yan. Ayun. 61. Binabanggit dyan, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good things. Yan. Unto the meek, He has sent me to bind up the brokenhearted. Wow. And to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of our God to comfort all the mourn.
So, kompleto yung dadalhin natin sa community. Walang bawas, walang kulang. So, hindi lang pagkain, hindi lang kagalingan, hindi lang puro ebanghelyo. Yan. Lahat. Yes. Kabuuan ng kaligayahan ng tao. Correct. Oo, madala. Kumbaga, yung all aspects ay madadala natin. Ay, dala ka ng dala ng gospel. Gutom naman yung... Oo, sikmura. Hindi ka mapakinggan ng maigi yung ebanghelyo. Holistic. Oo. Hindi maramdaman ng fellowship kung walang swallowship. So, yung rational, Pastor. Communities around the world are filled with broken-hearted people. Tama, hindi lang naman nakaspecific sa ibang lugar yun eh. Whose primary cure is the gospel. Maganda, no? So, ang pangunahing panggamot sa mga broken-hearted ay ebanghelyo. Ayun. And Sabbath School Outreach is capable of addressing most human needs. So, yung Sabbath School, kaya niyang tumbasan. Yun. I-provide yung mga needs na yun. Correct. Ng broken-hearted. At ang Sabbath School should promote the vision of the church and the community. Ayan yung Isaiah binanggit natin kanina. And membership growth is evidence of effective community outreach program. Kaya pala pag dumarami, lumalago, napaparticipate. Di ba enlargement? Binabanggit. Improvement and enlargement. Diyan galing sa community. Ayun. Sige nga, magpalaki ka ng church na walang community. Ay, wala. Walang laman. Ano? Sino member mo doon? Correct. Kaya dapat may invitation. Kaya dapat may community. May iniimbitahan ka at ito'y bahagi sa community. At hindi lang pang isang relihiyon. Ayan. Walang pili. Non-sectarian ang Sabbath School. Pwede ka mag-invite ng mga Muslim. Yan, pwede. Kaya sabi doon, pula, itim at puti, dilaw at kayo manggi. Sabbath School, walang tinatangi. Di ba? Maganda. Di ba? Correct. Walang tinatangi. Ang Sabbath School. Wala. Yes. Yan ang magandang bahagi. Ni-revise ka yan. Components of community outreach. Mahalaga yung witness and... Sinasummarize yan. Witness and survey. Ayun, oo. Sapagkat pag walang witness, ay wala ka namang paglilingkod. Oo, ito yung sama mga, yan. Correct. Yung Kapag nag-service ka, nag-witness ka. Yes. Kapag nag-witness, nagsiserve. Correct. Opo. At tuloy natin. Witnesses and service is characterized by dalawa binabanggit dito. That person who is actuated by the true disinterested benevolence. Magandang ipaliwanag, Pastor, yan. Bakit? Ano bang nangyari dito, Pastor? Yan pong disinterested benevolence. Yan po yung paglilingkod at pagtulong na wala kang inaasahang pabalik. Sabihin, pag tumulong ka, naitulong mo na. Yan. Hindi yung ibibigyan ko kasi mas malaki ang ibigyan nito sa akin. Yung para bang sa bumba yung puso, para bigyan ka ng madami, buhusan mo. Hindi ganon. Opo. Ito ay bigay ka talaga. Correct. Bigay ng walang inaasahang pagbigay. Yan ang tunay na disinterested benevolence. Yeah. Maganda yan. Kumbaga, walang kapalit. So there is need of coming close to the people by personal effort. Yes, talagang nandun yung the spirit of voluntarism. So personal ministry yan, ang tawag niyan. Opo. If less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, yung pala, Pastor, napakaganda. Sabbath School na, may personal ministries pa. Andito eh. At sikanda ang Sabbath School, hindi sermonan. Hindi. Kasi sabi niyo, may sermonizing dyan. Pangit naman yung Sabbath School pa lang, nag-sermon ka na. Less time. Kasi kaya nga ay group study yan eh. Kaya more time on personal ministry. Personal ministry, ayan. So greater results would be seen. May magandang result. May enlargement yan, sir. Ayan, opo. At yun ang binabanggit. Kailangan oras natin ay paubos na pala. So tayo ay... At ang panghuli yung World Mission. Yun naman ay madali nating ipaliwanag. Sige nga, Pastor. Ang world mission po natin nakabase doon sa mandate ng Panginoon. Humayo tayo, mga minamahal. So tayo po ay global. Tayo rin ay local. Local. Pag sinabi global ay global and local. At kanina binanggit ko na, ito po yung pinakasama rin niyang world mission. Nakafocus lang talaga siya doon sa iyong 13th Sabbath offering. Yun po talaga ang inaasahang support ng world. Hindi nyo alam, mga minamahal taga-subaybay, mga kapatid. Yung bigay po ninyong 13th Sabbath offering, nakakarating po yan sa iba-ibang bansa. Ayun. May sa Afghanistan, kung saan mang mga lugar na mga tan, may mga tan, na mga halos ay talagang mahirap, may Puritan. Lahat po yan ay mararating ng atin pong ebanghelyo because of the 13th Sabbath offering. Yan talaga yung focus ng World Mission Report. Ayun. Opo. At yun yung pang-apat. Correct. So nabuo na natin kasi wala na rin tayong time. Pero meron tayong sagutin dito saglit, Pastor. Mula kay Levi Tinaha, Pastor, sa pag-evangelize po ba, sino ang dapat na gamitin? Small group or care group?
parehas sanang dapat gumawa, pero sino po ang talagang dapat? Ganito Kasi po. may care group, Tama. tapos may small group. Sige nga, Pastor. Ganito po yan. Anong care group o small group? Yan. Pinagkumpara kung alin ba dapat gamitin sa pag-evangelize. Ganito po, sa atin pong paliwanag, si Pastor Lim ang sasagot niya sa kanyang dep talk Pero atin, naitanong niyo po sa atin. Ang small group po ay samahan po yan ng mga Adventist muna. Doon sa loob. Nagpapalakasan kayo. Oo, small group kayo 6. Yeah. Pero pag nag-care group na, mayroon na pong Kinikare non-SDA. sa labas, oo. May non-SDA na po kayo. So sa evangelism, parehas mahalaga. May preparation kayo, mag-unite kayong grupo na Adventist. Pagkatapos hahanap tayo ng friend at mayroon tayong i-care na. And then yung evangelism, tuloy-tuloy na po yan. So parehas po, alin ang gagamit yan? Parehas po yung gagamitin. Kasi yung care group, siya din yung small group, siya din kasi yung member ng care group. Ayun. At ang London yan, soul winning. To win, to hold, to train. Sabats ko lang pupuntahan po niya. Lagi pong nagko-connect. At yung mga na membro nyo sa care group, sapagat may kinikare, pwede yung imbitahan doon sa Sabbath school, sa small groups. Ayun. Para maging membro sila doon sa Sabbath school. Kaya napakahalaga. Mahalaga parehas yan. So hindi po dapat mag-conflict yung small group saka yung care group. Yan po yung mga term lang. Yan. Oo, ay yan po. Ang small group ay mga Adventist na sama-sama, maliit pa. Pag yan ay kayo kumuha na ng mga kaanib, ng mga member na non-SDA, ano po, yan po ay maging i-care. Kaya may kinikare ka na. At kapag prinis mo na yung gospel, evangelism na yun. Ayun. Kaya talagang napakahalaga, mga minamahal. At pag na-win, na-hold, na-train, discipleship siya. Sasama na naman sa small group, nasama sa care group, mag-evangelize. Cycle yan. Ayan. So maraming salamat mga minamahal. Ang oras natin napakaiksi at talagang dahil masaya ang ating discussion, nakakabitin pa. Alive nga ikaw bang hindi lang ang Sabbath School ang alive, pati yung mga host at ating guest dito. Talagang live na live. Ayan. Ito yung alive, yung mga kasama mo sa talk ay live na live. Ayan. Opo. At mamaya mga minamahal, after ng episode na ito, makikita muli ninyo kami sa atin namang Library of Wisdom. Iba naman yung kasama ko. Alright, mga giliw namin, mga taga-subaybay at mga kapatid kay Kristo, I hope and pray na nakinabang kayo at naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral ngayong umaga sa atin pong Dep Talk at aking dalangin na ito'y magamit niyo sa inyong mga lokal na iglesia. Bago tayo magtapos, ay hilingan natin ang Pastor Santi sa ating panghuling panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa masaya at alive naming pagdidiscuss ng napakahalagang departamento sa iyong iglesia. Ito ang puso ng iglesia, ang Sabbath School. Amin pong idinadalangin, Panginoon, na sa magitan ng pagkasa ng Banal na Espiritu ay maunawaan namin ng mga kaanib ng iglesia ang kahalagahan nito sapagkat ito ang nagpapasigla, nagpapalawak ng iglesia ang gawain po ng Sabbath School. Ito rin po ay humihikayat, nagpapanatili at nagtuturo upang maging disipulo ang iyong bayan. At sa gayon, maraming mga tao ang mapapadalhan ng Ebanghelyo. Yes, Lord. Dahil doon, kayo po ay babalik sa ikalawa, ang manaming Panginoong Hesus, at kami po ay inyong pagkakalauban ng iyo pong biyaya ng kaligtasan. Amen. Salamat sa iyong pagdinig sa pangalan ng Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Mga suki namin, mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pag-abang sa ating programa. Abangan ninyo ang ating Dep Talk tuwing Martes. Sa pangalan po ng ating programang Dep Talk, of course, kasama natin si Pastor Sante, ang ating Director ng Sabbath School and Personal Ministries. Of course, ito ang inyong likod kay Kristo, Pastor Jovel Sinala, nagsasabing, ang pagpapala ay lalong sumagana, lalo pag nag-a-attend ka sa Sabbath School. Hindi Yan. Alive tayo. Alive na alive. God bless you. Thank you.